Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ dahil siya ang gumawa ng way para makita natin ang daan papunta kay Almighty Father. So si Jesus Christ lang, wala nang iba. Yung sakripisyo ni Jesus Christ, napakahirap yun. Para lang makita natin ang daan patungo sa tatay natin. At yung nag-sacrifice din syempre, si Almighty Father, yun yung isinakripisyo niya, yung kanyang pinakamamahal na anak na si Jesus Christ na walang kasalanan para suman yun sa atin. Dahil tayo ay mahal na mahal din ni Almighty Father. So, ang hinihiling ni Almighty Father sa atin ay ang maging malinis yung kanyang mga kautusan. Yun ang gagawin natin at tutuparin natin. Yun ang hinihiling niya. Wala na siyang hinihiling na iba pa sa atin. Dahil tayo ay mga anak niya. Siya ang magpa-provide ng mga pangangailangan natin. Hindi tayo ang magpa-provide ng pangangailangan niya dahil lahat na ng mga pangangailangan ni Almighty Father, ginawa niya, kaya niyang gawin yon dahil siya ang creator natin, creator ng mundo. Kaya hindi niya kailangan ng mga kung ano-ano man na mga material things dito sa mundo dahil lahat ay kanya. So, ang gusto ni Almighty Father, tayo, yung soul natin, makasama sila in heaven. Yun ang gusto ni Almighty Father. At paano mangyayari yun? Kung mapanatili natin malinis ang sarili natin. Sa pamagitan ng pagdadasal at pagbabasa ng Bible, isisik natin yung tatay natin, hahanapin natin siya para maintindihan natin siya. Kung talagang mahal natin siya, hahanapin natin siya. Kahit ilang beses mo nang nabasa yung Bible, hahanapin pa rin natin. Kung may mga katanungan tayo kay Almighty Father, mahahanap natin dito sa kanyang mga salita. Itong Old Testament at saka New Testament. Hindi lang New Testament, kasama ang Old Testament. Ang pagkakaiba lang dun sa Old Testament at sa New Testament, alam niyo naman, di ba, yung covenant. So, yung covenant sa Old Testament, wala pa dun si Jesus Christ. Sa New Testament, nandito na si Jesus Christ. Pero, sa Old Testament, nababanggit na si Jesus Christ, pero wala lang pangalan na nasasabi sa Old Testament. Pero yung mga katangian na nandun sa Old Testament, yung nababasa natin nasa prophecy, si Jesus Christ yun. Kaya siya yung word became flesh, si Jesus Christ. Hindi pa pinapanganak si David, no? Kasama ni Almighty Father, si Jesus Christ na gumawa ng mundo na to. Kaya si Jesus Christ, nung umakyat ng langit, nung namatay siya, umakyat siya ng langit, inihabilan na niya si Mary kay John the Evangelist. Dahil pagdating sa langit, wala naman tayong nanay doon, walang mga pinsan, walang mga kamag-anak, kundi lahat tayo magkakapatid. So kung makakapunta tayo sa heaven, ang magiging kapatid natin, sila Peter, si Paul, si Jesus, tinatawag niya tayong mga kapatid niya, brothers and sisters niya tayo. Hindi lang niya tayo, kaibigan. So kahit Diyos natin siya, kinoconsider niya tayong mga kapatid niya. Saan ka nakakita ng ganon? No? Dito sa lupa, walang ganon. Dito sa mundo, yung mga hari at reyna, i-consider ka bang kapatid? Hindi, di ba?
ang tingin sa'yo ay servant or commoner or pangkaraniwang tao. Pero kay Jesus Christ, ang tingin niya sa atin ay mga kapatid. At si Almighty Father, ang tingin niya sa atin ay mga anak niya. No? Kaya napakabait ni Almighty Father. Mapagkumbaba. Pati na rin si Jesus Christ. Yun ang katangian nila. Pero nobility, royalty, strong, and yet humble, loving, and yet marunong manimbang kung ano ang tama at mali. May justice kay Almighty Father. Kahit mapagmahal siya, alam niya yung justice. So yung justice, nakabase yun sa kabutihan ni Almighty Father. No? Kung tama ang ginagawa natin tama ang ginagawa natin sa mga kapwa-tao natin, pakikitungo natin, masaya si Almighty Father sa ganon. So last time, no, dito tayo sa Revelation chapter 10. Yung little book or little scroll. So ito yung ang binabanggit dito na little book or little scroll ay itong Book of Revelation or in Greek, Apocalypse. Sa Greek, ang ibig sabihin ng Apocalypse is occurrences, ang mga pangyayari. Ang mga mangyayari. Kasi 'di ba may ibang meaning ang apocalypse, yung end of the world agad. Pero in Greek, ang ibig sabihin ng apocalypse yung mga pangyayari. So, binanggit dito no sa Revelation chapter 10 then na pag binabasa natin tong little book or little scroll, kasi kaya siya maliit, ibig sabihin maikli lang tong Book of Revelation. 22 chapters lang to. Sa mouth, matamis siya. Pero pagdating sa tiyan, mapait na. Ibig sabihin kasi nun is mahirap nang mai-process dahil nga sa judgment, no? Yung panghusga ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ sa mga taong gumagawa ng mali. Pero para sa ating mga Christians, followers of Christ, matamis sa bibig natin. Kaya nating tanggapin. Pero minsan magiging mapait dahil nga iisipin natin yung kapwa-tao ngayon natin. Na nakakalungkot ang mangyayari sa mga tao na ayaw magtiwala kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Kaya alam niyo ba yung word na yung para mag-throw up ka, ganon. At inutos kay John the Evangelist or John the Apostle na ipagpatuloy niya ang pag-share ng Word of God, ang pag-prophesy sa mga tao, lahat na ng tao, nations, tongues, and kings, about men, prophesy about many peoples, nations, tongues, and kings. Sa Ezekiel, inuutusan si Ezekiel na mag-share sa mga Israelites lang. Pero dito naman sa Book of Revelation, kasama na lahat na ng nations or tribes, hindi lang Israelites. Dahil nga dumating na si Jesus Christ. Nag-iba na yung covenant. Kasama na tayo, lahat tayo. Na nasa prophecy sa Old Testament yon. Ngayon dito na tayo sa
Revelation chapter 11. Bago muna sa Revelation chapter 11, balikan muna natin itong Revelation chapter 9, verse 20. But the rest of the mankind who were not killed by these plagues, or yung mga pangit na mga pangyayari. Ano ba yung mga pangit na pangyayari? Yung biochemical warfare, yung mga calamities, did not repent of the works of their hands. Hindi sila nagsisi, hindi pa nagsisi ang mga tao. Dahil ito ay yung panahon na hindi naman natin malalaman, no? Na yun na pala yun na pala yung 6th trumpet, yun na pala yung 5th trumpet, yun na pala yung 4th trumpet. Hindi natin alam. Kaya yung mga tao patuloy pa rin sa pagkakasala. That they should not worship demons. So may mga tao na nag-worship sa mga demons, no? Yung may mga black magic. Yung nakikipag-usap sa mga taong namatay na. Kasi pag tao namatay na, hindi mo na makakausap yon. So, ang akala mo, kamag-anak mo, hindi mo kamag-anak yun. Mga bad spirit yun. Idols of gold, mga ito, alam na natin to, no? Yung mga graven image. Kahit ano pang itsura ng graven image na yon, kahit gawa man sa ginto yon, silver, brass, stone, and wood, hindi dapat natin sinasamba or venerate. Okay, yun ang word na gusto nyo, venerate, di ba? Hindi dapat natin venerate. Kasi sasabihin, hindi, ano yun si Almighty Father yan, si Jesus yan Hindi si Jesus yun, yung naka-picture or nasa statue. Walang picture si Jesus Christ. Walang sinira ng mga Jew, lahat ng mga bagay na makakapagpaalala kay Jesus Christ. Sinira lahat. Kaya nga, sabi ng Almighty Father, worship Him in spirit and in truth. So, kung gusto natin, hindi, gusto namin maalala lang naman namin, kasi diba, pag may mahal ka sa buhay, ganun ang ni-rationalize ng mga tao. Pag may mahal ka sa buhay, gusto mo nang meron kang remembrance, na ikinikip mo. Kung talagang mahal mo si Almighty Father, susundin mo yung sinasabi ng Almighty Father kaysa mag-keep ka ng remembrance. At saka, saan gusto ni Almighty Father ilagay siya? Sa puso natin, no? Sa isip at sa mga pananampalataya natin. Hindi siya natutuwa na, hindi, ito meron akong picture ni Jesus dito. Hindi si Jesus yan. Hindi gwapo si Jesus dito sa lupa, no? Dinescribe naman, di ba, sa book of Isaiah, na hindi ka nga ma-attract sa kanyang mukha Kaya nga hindi nga siya inano ng mga Jew, hindi siya mukhang king. Kaya nga hindi siya in-acknowledge, hindi siya mukhang king, karpintero siya. Kaya nga ayaw sa kanya ng mga Jewish priests, high priests, mga elders of the law, ayaw sa kanya. Kaya ganun ang physical appearance ni Jesus na nandito sa lupa. Kasi kasama yun sa test ng mga tao. Kung titingin lang ba ang mga tao sa panglabas na kaanyuan o sa puso. Pero nung nagbuhay muli si Jesus Christ, hindi siya nakilala ng kanyang mga apostles, ng kanyang mga disciples, kasi nga glorified body na siya. Pero nakilala siya pag nagsasalita si Jesus. Kasi my sheep know my voice, sabi ni Jesus. Inuulit-ulit niya yun, ano? My sheep know my voice. Kaya pala niya sinasabing my sheep know my voice. Kasi nga, pag nag-glorified body na siya, nabuhay siya magmuli, hindi siya makikilala ng mga tao. So tayo, pag dito sa lupa, gitong mukha natin. Pangit, no? Pangit tayo. Pero pagdating in heaven, iba na ang itsura natin. Glorified body na tayo. Ituloy natin to, no?
At saka, pinagtatawa natin, nakakatawa, no? Ilalagay mo sa isang maliit na figurine si Jesus. Sabi mo, ito Diyos ko, ito si Jesus. Powerful ba yan? Bato, kahoy. Minamak mo si Jesus. Hindi siya ganon. Hindi ganon ang itsura niya. Hindi ganon ang damit niya. Hindi ganon. Binabastos natin. Kaya ilalagay natin sa puso at isipan natin. Kaya nga may faith eh. Blessed are those who have faith in me but did not see me. No? Sa verse 21, and they did not repent of their murders. Paminirang puri itong murder o kaya pamapatay talaga. Literal lang tao. Or their sorceries or their sexual immorality. Kasama sa sexual immorality ang fornication, adultery, bestiality, at saka men having copulation with men. At saka yung nagdadamit ng sa babae. Or their thefts, pagnanakaw. Yung pagnanakaw, hindi ka lang nanguha ng pera. Pagnanakaw ka rin ng idea. Nakawan mo ng pagkatao. Sisira mo yung pagkatao. Ngayon, itong sorcery, pangkukulam to, di ba? Or ano pa ba yung mga klase ng pangkukulam na sorcery? Kasi sa Greek word, babanggitin ko rin ang Greek word ay pharmakia. Nang may ibig sabihin ng sorcery, no? In English, sorcery, pero in Greek, it's pharmakia. So, pharmacy, pharmacology. So, itong sorcery ay witchcraft, wizardry, occultism, enchantment, spell, incantation, necromancy, divination, voodooism, witching, shamanism, thaumaturgy, witchery, and demonry. No? Pag nakakakita tayo ng mangkukulam, ang isip natin, damit, itim, may tapos yung hat niya, triangle na black, may hawak na, may hawak na, walis ba yun? Walis ting-ting na mahaba. Or minsan naman, may hawak na malaking sandok, tapos may malaking vat na naghahalo ng mga kung ano-ano na niluluto, di ba? Ngayon, hindi na ganoon yung sorcery ngayon na may naghahalo ka ng niluluto na kung ano-ano. Nasa laboratory na ngayon. Kaya nga pharmakia, pharmacy, naghahalo-halo ng mga iba-ibang gamot. Ngayon, ang masama sa ginagawa natin ngayon, no? Alam niyo ba na ang ilalagay ko kaya ang link din dito, no? Na yung vaccine, meron yung aborted fetal cells, aborted human fetal cells, nandito sa National Geographic. Aborted fetal cells na sabi nila, noong 1970s pa tong aborted fetal cells na to, na pinapamultiply lang nila na pinapamultiply hanggang ngayon. Hindi natin alam kung maniniwala tayo o hindi. So, kung nasa olden times tayo, makakakita tayo ng mangkukulam, may mga garapon sila ng mga bata na maliliit na gara-garapon, ano, ng mga bata, parte ng katawan ng tao. Matatakot tayo. Sabi natin, mangkukulam yun. Kasi makikita tayo ng mga damo, dahon, tapos may mga parte ng hayop, parte ng tao, utak ng tao. Tatakot tayo. Pero ngayon, wala na. Doon sa baryo, sa bukid, nasa laboratory na sila. Kaya nga, yung vaccine, meron siyang human fetal cells. Ilalagay ko ang link dito. National Geographic to.
Dati hindi ito sa atin dinidisclose, no? So, kayo ngayon, meron kayong na-inject, kung may injection kayo, meron kayong aborted human fetal cells sa katawan ninyo. Ayon ni Almighty Father ng abortion. Na nakalagay sa Bible yon, na pag ang isang babae ay buntes, nasa Old Testament, pag isang babae ay buntes at nakunan siya ng isang tao, yung tao na nag-cause na makunan or ma-abort yung baby, papatayin yung tao na nag-cause na makunan yung babae. Okay? Kaya ayaw ni Almighty Father ng abortion. So, masasabi ba nating sorcery ito? Yung science ngayon? Oo. Tanggap ng society. Hindi, sa science naman yan, for the good of the people. Para humaba ang buhay ng tao. Mahaba ba ang buhay ng tao? Hindi naman humahaba ang buhay ng tao. Pag sinabi ni Almighty Father na hanggang 120 lang ang tao, na age ng tao, maximum, hanggang doon na lang. Hindi, para humaba ang buhay, magpa-vaccine ka, magpa-injection ka. Humahaba ba? Hindi. Ang may hawak ng buhay natin, si Almighty Father. Siya ang nagsasabi kung hanggang saan na lang buhay natin. Kahit pa saksakan mo ng saksakan ang sarili mo ng gamot. Ilalagay ko yung link dito para makita ninyo. Marami ng mga abomination ang ginagawa ang science na nagbubulag-bulagan lang ang tao. Kasi tingin nila, mababenefit ako rito, hahaba ang buhay ko rito, gaganda ako rito. Gaya yung kaya na binanggit ko na last time na pag yung sa circumcision, yung balat doon, yung prefuse ba tawag doon? Galing sa circumcision ng mga bata, yung prefuse doon, pinoprocess yon, ginagawang cream sa mukha, pampabata. Ngayon kung mangkukulam ang gagawa nun, takot tayo, di ba? Patay na yung mangkukulam na yan. Pero pag science, hindi, gaganda tayo dyan eh. Double standard. Dati, ang gamit lang ay placenta ng animals. Ang ginawa ng tao na. Okay? Kaya, pasama ng pasama ang mundo natin. Tsaka yun yung Almighty Father ng Planned Parenthood, sinasabi, or responsible parenthood. Ayaw ni Almighty Father. Ang utos ni Almighty Father, magpadami. Dahil siya magbibigay ng blessings. Promise niya yun. Ano nang ginagawa ng tao? Uminom ng gamot. Pag inom ng gamot, nagkakasakit. May mga side effects. Tapos magtataka tayo, Lord, ba't ito nangyari? Gawa rin natin. Gawa rin ng tao. Tayo na mismo. Hindi na kailangan ng yung demonyo nakatingin na lang no? Tayo na mismo, alam na natin ang gagawin natin para sirain natin ang sarili natin at yung kapwa-tao natin. So, tapos na tayo dito sa Book of Revelation chapter 10. Dito tayo sa Revelation chapter 11. Ilalagay ko yung link dito, nung sinasabi kong human fetal cells na nakalagay sa mga, ini-inject sa mga tao. Ako, ang injection ko lang, wala akong yung injection lang ng anti-rabies. Kasi nakagat ako nakalmut ako ng aso. Anti-rabies, tsaka tetanus. Yun ang injection ko. Pero yung mga, ang tawag doon? MMR, ano ba yun? BGC? Hindi ko alam eh. MMR ba yun?
Basta yung mga ganong injection, wala akong ganon. Di naman taba ako. Wala akong injection na ganon. Tsaka yung may mga peklat dito na bakuna. Wala, ibang peklat ako. Peklat ng kagat ng lamok, ganon. Ayun ang mga peklat ko. Ha? Yung nasabit sa matulis. Yun ang peklat ko. Nadapa ako. Yun ang peklat ko. Yung peklat ng vaccine, wala ako. At saka, hindi natin mapisa ng, dadagdag ko lang na, dati wala akong kilalang taong mayroong autism. Wala akong kilalang taong may autism. Meron akong kaklase, no? Meron siyang, Down syndrome. Or dati tawag mongoloid. May Down syndrome siya. Pero yung autism, hindi yun na, tagal ng panahon yun. Walang autism noon. Ba't ngayon biglang dumami? Ang dami na. Saan galing yun? Hindi ba kayo nakakapansin? Bawat taong or kamag-anak ninyo, meron kayong isa or dalawa na meron. Nakilala. Kapitbahay. Saan galing yun? Okay? Tayo na mismong sumisira ng kapwa-tao natin. Tapos may isa pang pinakamayaman. Yung pinakamayaman, okay? Ang gusto niya ay i-control ang population. Bakit niya gusto i-control ang population? Para mas madami siyang pera. Kaswapangan. Greediness. So, ang kasalanan ni Eva, greedy siya. Gusto niyang maging matalino. Kasalanan ni Satanas, greedy siya. Gusto niya na siya ang maghari in heaven. Kasalanan ni Cain, greedy siya. Gusto niya siyang i-acknowledge. Ang mahalin lang ni Almighty Father. Gusto niya sa kanya yung attention. Ayaw niya na magbigay ng magandang ani kay Almighty Father. Ang binibigay niya puro bulok. Greedy. Sakim, swapang. Meron naman, mga tao naman na, babae, gusto mo lahat ng lalaki, sa'yo magkagusto. Meron ganun. So, ang ginagawa mo ngayon, nagpapakita ka ng katawan sa internet. Para sisikat ako, lahat ng lalaki, mga tao, gumanga sa akin. Pag lalaki naman, ganun, gusto ko lahat ng babae sa akin. Kaya lahat ng babae, pinapatulad mo ngayon. Kasi greedy ka. Gusto mo lahat ng attention sa'yo. Ganun. Tao. Nag-aaway-away sa lupa. Greediness. Samana. Nag-aaway. Ano pang mga pinag-aawayan? Dahil sa kasakiman. Sa society naman, inaaway yung government. Kasi may nakaupo na sa government. Gusto niya, siya ang maupo sa government. So greedy siya. Gusto niyang paalisin ang nakaupo. Yung mga rebels, no? So greedy rin. Yung mga nakaupo naman, ayaw din umalis. Greedy rin sila. Lahat na lang, no? Yun ang sakit ng tao. Kaya, si Almighty Father, loving siya, mapagbigay siya, yun ang dapat nating gayahin. Kaya doon nag-uumpisa yung mga kompetensya. Magkikipag-compete ka. Kasi gusto mo ikaw pinakamagaling, pinakamayaman, sa lahat ng ikaw na. Dahil nga, greedy.
Umpisa natin ng Revelation chapter 11. Naka 30 minutes na tayo. Ha? Revelation chapter 11. Ito tungkol sa dalawang olive tree or the two witnesses na padala ni Jesus Christ. So, itong two witnesses ay dalawang prophets. So, pagkatapos si Jesus Christ na umakyat ng langit, naging prophet ay si John the Evangelist. Wala tayong nabasa na dito sa Bible na prophet, maliban kay John the Evangelist or John the Apostle. Kasi, itong vision niya ay prophecy ito. Ngayon, may darating pa rin na dalawang prophet. Verse 11. Chapter 11, sorry. Then I was given a reed like a measuring rod. Binigyan ako ng isang kahoy na pangsukat. And the angel stood saying, "Rise and measure the temple of God." Tumayo ka at sukatin mo ang templo ng Diyos, the altar and those who worship there. Yung altar at yung mga sumasamba sa kay Almighty Father. Verse 2. But leave out the court, pero wag mong susukatin yung court which is outside the temple. Wag mong susukatin yun, sabi ng angel. And do not measure it, for it has been given to the Gentiles. Ibig sabihin ng Gentiles, sa mga hindi followers ni Christ. Sa mga matitigas ang ulo. Dito sa Revelation chapter 22 verse 15, outside are the dogs, no? Those who practice magic arts, the sexual immoral, the murderers, the idolaters, and everyone who loves and practices falsehood. So, yung outside the temple, na ibibigay sa mga Gentiles, itong mga Gentiles ay yung mga hindi gumagawa ng gusto ni Almighty Father. Na kino-consider na mga aso. Dahil ang aso, madumi talaga. Ilang tao na ang namatay ng rabies, ilang tao na ang namatay ng kagat ng aso, na hindi itinatago niya dahil mahal tayo natin ng aso, dog lover tayo. Mas minamahal niya pa yung aso kaysa sa tao. Kaya dito sa Bible, ang aso ay madumi. Dahil totoo namang madumi. Dila ng dila sa kung saan. Okay? Kaya sabi dito ng angel, wag daw susukatin ang ilabas ng temple at saka yung dahil ito ay ibinigay sa mga Gentiles. So, nasa labas lang sila ng temple. Hindi sila makakapasok. Ang makakapasok lang sa temple, sa kaharian ni Almighty Father, saka ni Jesus Christ, ay ang mga followers niya. And they will tread the holy city underfoot for 42 months. Itong 42 months, pag ikukwenta mo in years, it's 3.5 years. So, talaga bang 42 months to? Hindi to talagang 42 months, kundi 3.5 years. Alam naman natin na ang complete number ay 7. 7 means complete. So, hindi pa, ibig sabihin to, hindi complete, okay? Hindi complete. Hindi pa, inconclusive, no? Pero hindi ito 42 months. Sinasabi lang na 42 months, kalahati ito ng 7 years. Dahil ang 7 ay complete number. Naintindihan ba? And I will give power to my two witnesses. And they will prophesy 1,260 days clothed in sackcloth. So, magpa-prophesy yung dalawang prophet, dalawang witness, magte-testify sa mga tao ng 1,260 days clothed in sackcloth.
So, ibig sabihin naman to ay 3.5 years din. So, hindi pa rin complete yung kanilang pagpa-prophesy or pag-share ng salita ng Diyos na magsisi sa kanilang mga kasalanan. At nakasuot sila ng sackcloth. Pag sinabing nakasuot ka ng sackcloth, nagmamourn ka, nagluluksa ka, nalulungkot ka. So, itong mga two witness na to, itong two prophet na to, hindi to sila masaya na sinasabi nila na magsisi kayo. Kasi nalulungkot din sila dahil sa kung ano ang mangyayari sa mga tao. Dahil servant sila ni Almighty Father, si Almighty Father, mapagmahal din itong two witnesses na to, two prophets na to. Ginagawa nila to dahil mahal nila si Almighty Father at gawa din nila to dahil mahal nila ang mga tao. Kaya nalulungkot din sila sa kahihinatnan or sa mangyayari sa mga tao na hindi susunod kay Almighty Father. So, ang dalawang taong ito, kahit na magwi-witness sila, hindi sila paniniwalaan. So, itong two witnesses na to, these are the two olive trees, dalawang olive trees. Ang olive tree, ibig sabihin, yung olive tree kasi kapag pinutol mo, tutubo ulit yung olive tree. At saka yung olive tree, yung fruit nun, yung puno na yon, bunga ng bunga yon all year round. Maraming bunga. Kaya inihahalin tulad sa olive tree ang dalawang witnesses or prophets. At itong olive tree, subok na to, no? Kahit patayin mo, hindi siya namamatay. Tutubo at tutubo siya. And the two lampstands standing before the God of the earth. So sila ay kinukonsider na olive tree at two lampstands. Kaya naman sila kinukonsider na two lampstands kasi sila ang nag-iilaw. Nagdadala ng ilaw na bigay ni Almighty Father para makita ng mga tao yung katotohanan. So, dala-dala nila ang katotohanan, ang pangalan ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ, through the power of the Holy Spirit. So, makikita natin itong two olive trees. Dito rin sa Zechariah, sa Old Testament na naman. Zechariah chapter 4, verse 14. Then I answered and said to him, what are these two olive trees at the right of the lampstand and at its left? And I further answered and I said to him, what are these two olive branches that drip into the receptacles of the two gold pipes from which the golden oil drains? Verse 13. Then he answers me and said, do you not know what these are? And I said, no, my Lord. Verse 14, so he said, these are the two anointed ones who stand beside the Lord of the whole earth. So, anointed by God, itong two prophets na darating. Ipinadala sila ni Almighty Father para sa atin. Para magbigay sa atin ng mga warning. Para magbigay sa atin ng ilaw, para malaman natin ang totoo. Dahil aminin man natin o hindi, yung mga denomination ngayon at mga religion ngayon, kahit sinasabi nila na Christian sila, hindi lahat ay totoong Christian. Hindi lahat ay totoong Christian. Lahat may mga itinatagong kadumihan. Kaya itong two olive trees na to, anointed by God to. Prophets. Pinadala ni Almighty Father. And if anyone wants to harm them, fire proceeds from their mouth. So kung may mananakit sa dalawang witnesses na to, or sa dalawang prophets na to na anointed by God,
fire proceeds from their mouth. Ano ibig sabihin nun? May lalabas bang apoy? Literal na apoy? Hindi. Ang fire proceeds from their mouth. Ibig sabihin, salita ng Diyos ang lalabas sa kanilang mga bibig. Kaya fire, lilinisin, no? Ang fire, sinisimbolize na ipaglilinis. So lilinisin ang mga ibinibintang sa kanila. Marunong silang magsalita. Ibinigay ni Almighty Father yun sa kanila. Kaya kung may manunumbat sa kanila, kung may maninira sa kanila, kung may mananakit sa kanila in any way, binigyan sila ng power ni Almighty Father sa pamamagitan ng pagsasalita. No? Salita ng Diyos ang ibinibigay nila para luminis ang lahat ng mga bagay or mga tao na kokontra sa kanila. And devours their enemies. Matatalo nila ang kanilang mga enemy. Kung anong ibinibintang nila, kung anong sinasabi nila, marunong magsalita itong two witnesses to anointed by God, kasi fire proceeds from their mouth, wisdom of the Almighty Father ang ibibigay sa kanila, na kanila ngayong sasabihin nang sa ganun walang masasabi yung kakalaban sa kanila. And if anyone wants to harm them, at kung meron namang mananakit sa kanila, no, 2 beses, no? Una ay harm, di ba? Sa verse 5, tsaka sa verse 5, 2 beses binanggit ang harm. Kung may mga nanakit sa kanila, fire proceeds from their mouth. Yun nga ay salita ng Diyos, wisdom of the Almighty Father. At yun ang tatalo sa kanilang kalaban. Ngayon, and if anyone wants to harm them, kung mayroon na namang mananakit sa kanila, he must be killed in this manner. So, example, gustong physically saktan sila. Kung gusto silang barilin, example, no? Kasi kaya sila gustong barilin, no? Kung may mga harm. Kasi nga, nagsasabi sila ng totoo. Walang filter yung sinasabi ng dalawang anointed by God na to. Walang filter yung kanilang bibig. Kung ano pinapasabi ni Almighty Father, yung sasabihin ng dalawang anointed by God. Kaya gusto silang saktan ng mga tao. Nagpapanting ang tenga ng mga tao pag naririnig nila na nagsasalita ang dalawang anointed by God. Hindi nila matanggap. Kaya may mga tao na gusto silang patayin. Ngayon kung baril ang gagamitin na pamatay sa kanila, yung tao na yon hindi man gaganti ang to anointed by God, may ibang tao ang gagawa nun, at yung gusto silang patayin ng through gun, no? Through gunshot wounds, papatayin sila para magkasugat, para mamatay. Ngayon, yun ang mangyayari ngayon sa gustong papatay sa kanila. Kung gusto silang sasaksakin, hindi sila masasaksak, hindi sila masasaktan. Kundi, yung mananaksak sa kanila, may magkakaroon ng siya ngayon ang sasaksakin ng kung sino man. Naintindihan nyo? Kasi hindi ina-allow ni Almighty Father hanggat hindi natatapos ang pagte-testify ng dalawang two olive trees or two anointed by God na prophets. These have power to shut heaven so that no rain falls in the days of their prophecy. So may power sila to shut heaven. Walang makakapigil. Ibig sabihin na to, these have power to shut heaven so that no rain falls in the days of their prophecy. Walang makakapigil sa pagsasalita sa kanila. Walang rain. Okay? Dire-diretso ang kanilang pag-share ng Word of God. Dire-diretso ang pagsasabi nila ng katotohanan. Dire-diretso ang pagsasabi nila ng kamalian ng tao. Sasabihin nila ang mga mali na ginagawa ng mga tao. Dire-diretso yun. Wala makakapigil sa kanila. Kaya itong ibig sabihin nun. These have power to shut heaven so that no rain falls in the days of their prophecy. Hindi mapipigilan sila sa pagsasalita ng totoo.
And they have power over water to turn them to blood. Kahit simpleng water lang, mataturn sa blood pag nagsalita sila. Yung mga bagay na pinapalagpas natin na mali, mabubuksan ngayon ang isip ng mga tao na mali ang kanilang ginagawa. Akala nila kasi tama ang ginagawa nila. Mabubuksan ngayon ang isip ng mga tao. Kaya ito, ibig sabihin ito, they have power over waters. Kahit water, magiging turn to blood. Dahil akala nila, yung ginagawa nila, tama. Pero, magiging turn to blood yon. Ang blood is nagsisymbolize ng buhay. Lalabas ang katotohanan, no? Na buhay ang salita ng Diyos at yung ginagawang akala ng mga tao na tama, lalabas yung katotohanan na mali ang kanilang ginagawa. And to strike the earth with all plagues as often as they desire. At magpadala ng calamities as often as they desire. Hanggat gusto nila, magsasalita sila na magsasalita. Walang makakapigil. Sa mga tao, peste ang tingin nila sa dalawang witnesses of God. Dahil isip nila panira, no? Panira tong dalawang to. Maayos kami dito, nangongolekta kami ng tithes. Magandang dito ang collection ng pera. Ngayon panira tong dalawang witnesses na to. So, parang sa kanila parang plague yun. Ano bang tawag sa plague sa Tagalog? Parang isang sumpa. Ano bang plague sa Tagalog? Peste, salot, no? Salot tong dalawang to. Panira ng business ng aming organisasyon. Imbis na dumadami ang aming offering, nababawasan. Dahil salita ng salita tong dalawang two olive trees na padala ni Almighty Father. Nasisira ang business namin. Yun ang salot, no? Yung pagpapagawa, yung gumagawa ng mga graven image, masisira ang business namin. So, ang tingin ng mga tao ngayon ay salot sila. Kasi lahat ng aspeto ng society, babanggitin nila. Lahat ng mali. Dahil yun ang utos ni Almighty Father. Lahat ng dadaanan nila matutumba. Kaya nga plague, salot, lahat ng dinadaanan ng bibig nila na makakarinig, ma-offend sa kanila, may inis sa kanila. Dahil ang mga tao hindi nila matanggap ang katotohanan. Dahil ang mga tao gustong mabuhay sa kasinungalingan. Gustong mabuhay sa human tradition. Pero ginagawa ng two witnesses to dahil mahal nila sa Almighty Father at mahal din nila ang tao. So may kukonsider silang salot dahil nga sa kanilang mga pananalita, hindi nagugustuhan ng mga nakakarinig. Lahat ng denomination, binabanggit nila, mga mali, ng mga practices. When they finish their testimony, verse 7, the beast that ascends out of the bottomless pit will make war against them, overcome them, and kill them. Itong dalawang witnesses na to, pag natapos na yung kanilang mission na binigay ni Almighty Father sa kanila,
papatayin ngayon sila. Sinong papatay sa kanila? The beast na galing sa bottomless pit na makikipag-away sa kanila. At tatalunin sila at mamamatay sila. Ngayon, ito ba ay talagang galing sa ilalim ng bottomless pit? Oo. Pero, si Satanas gagamit siya ng tao. Demon possession. Para mapatay itong dalawang anointed by God. Dahil ang tao, mas gustong gumawa ng mali. So, yung mga demon-possessed people, yun ang papatay sa dalawang witnesses na to, or anointed by God. At mamamatay sila. At kaya sila mamamatay dahil time yun. No? Time na nila na bumalik kay Almighty Father. Dahil tapos na nila ang kanyang mission. I-allow ni Almighty Father mangyari yun. And their dead bodies will lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord Jesus was crucified. So yung kanilang patay na katawan, makikita sa kalye ng great city. Ano ba yung great city? So, ang kanilang katawan ay makikita sa buong mundo. Dahil itong mundo, hindi yung Sodom and Gomorrah kasi, or Sodom or Egypt, nandun lang sa isang lugar yon. Hindi. Sinisimbolize ang Egypt at Sodom ay kasalanan. Buong mundo ay makasalanan. So, makikita ng mga tao ang patay na katawan, no, ng dalawang anointed people by God, anointed witnesses, the two olive trees. Makikita ng mga tao. Paano makikita? Marami ng ways ngayon, guys, sa internet, no? Makikita sa internet, ito, namatay na yung nagsasabi ng kung ano-ano na ayaw na natin paniwalaan. Buti namatay siya, buti namatay na sila. Kung ano nga pinagsasabi. Then those from the peoples, tribes, tongues, and nations will see their dead bodies 3.5 days. So nabanggit na naman ng 3.5 days. 3.5 days sila makikita yung patay na katawan ng mga two anointed by God. Kaya 3.5 days, ibig sabihin hindi to complete. Okay? Lahat ng tao sa buong mundo makikita yung kanilang dead bodies sa mga pictures sa internet, kung saan-saan man makikita. And not allow their dead bodies to be put into graves. At pag-uusapan. Ibig sabihin na to, pag-uusapan. Pagchichismisan, sisiraan, pupulaanan. Sasabihin nila, mali ang sinasabi niya, tinan mo, ba't namatay yan? Kung talagang galing kay God yan, hindi na mamamatay. Ganon ang mga tao. Hindi matitigil ang usapan nila. Makasalanan din yan, mga tao na yan, dalawang anointed, dalawang tao na yan. Kaiinisan sila ng mga tao. Kahit patay na sila, kinaiinisan pa sila. At natutuwa ang mga tao. And those who dwell on the earth will rejoice over them. Magtutuwa, mag-celebrate. Make merry and send gifts to one another, because these two prophets tormented those who dwell on the earth. Nag-celebrate ang mga tao nung namatay ang dalawang anointed by God. Kasi, kaya tormented yung mga tao na yon. Tormented yung mga tao sa earth kasi nga nagkakaroon sila ng cognitive dissonance, nagkakaroon sila ng conflicting minds dahil nga sa mga natutunan nila na nakagawian na nila, at itong two prophets na to nagsasabi ng totoo to, kaya tormented ang mga tao.
Nagagalit sila. Dati maganda ang buhay nila, wala silang pinoproblema kung tama ba ang ginagawa nila o hindi. Ngayon, binuksan ng dalawang two prophets ito ang kanilang isipan. Tormented ngayon sila. Pero naisip nila, bakit kung totoong sinasabi ng dalawang two prophets ito, bakit sila namatay? Pagchichismisan nila, sisiraan nila. Kaya sinasabi dito na they will not allow their dead bodies to be put into graves. Kasi nga, hindi sila mananahimik sa pagsasalita ng masasama. Pagtatawanan nila. Mag-celebrate sila. Now, after the 3.5 days, the breath of life from God emerged or entered them. Pagkatapos ng 3.5 days, yung buhay or hininga ni Almighty Father na buhay ay papasok sa kanila. And they stood on their feet and great fear fell on those who saw them. Mabubuhay ngayon yung dalawang anointed by God na to. Ano to, mag-rise from the dead ba? Sabihin niyo. Kaya matatakot yung mga tao, mag-rise from the dead ba? Itong dalawang anointed by God na to. Yung breath of life from God entered them. Ibig sabihin nito, yung mga sinabi ng mga two prophets na pinatay nila, unti-unti na mangyayari. Nagkakaroon ng sign. Yung sinasabi ng two prophets na to, unti-unti. Hindi sila matigil sa kakaisip. Yung mga tao na to. And they heard a loud voice from heaven saying to them, "Come up here." And they ascended to heaven in a cloud, and their enemies saw them. Ibig sabihin ito, yung mga sinabi ng two anointed by God, unti-unting nagaganap, nangyayari, na napapatunayan nila na yung namatay na two anointed by God ay talagang galing kay Almighty Father. In the same hour, there was a great earthquake, and 1/10 of the city fell. In the earthquake, 7,000 people were killed. No, sa saktong oras na yon, nagkaroon ng lindol. At sa lindol na yon, yung great earthquake na yon, 1/10 of the city, ibig sabihin, sa lindol to na malaki, no? Buong mundo, may lindol na nangyari. 7,000 people were killed. Kaya 7,000 people, 7, binanggit na naman, complete, kung sino ang ibig sabihin, kung sino ang nakatakdang mamatay sa time na yon na pag nagkaroon ng great earthquake, mamamatay. At yon ay kumpleto, hindi kulang kung sino yung nakatakdang mamatay sa time na yon. Sa great earthquake. 1/10 of the city fell. Malaking damage sa buong mundo. 10% ng buong mundo ang naapektuhan. And the rest were afraid and gave glory to the God of heaven. At ang mga natira ay natakot kay Almighty Father. Kaya pinuri nila si Almighty Father. Dahil napakalaking earthquake yung nangyari. Binigyan na sila ng warning ng two prophets. Hindi sila nakinig. Instead, pinagpiestahan pa nila, pinagchismisan pa nila. Dahil namatay.
Dahil kung sa tingin nila kung ano-ano ang sinasabi, pinintasan nila, lahat na. Kaya nabuhay, ibig sabihin, ang buhay ang salita ng Diyos. Kung ano yung sinabi ng 2 prophets na pinapasabi ni Almighty Father, nangyari. Maraming namatay. The second woe is past. Behold, the third woe is coming quickly. So ito yung second woe, no? Yung great earthquake, sorrow or distress. Ito yung pangalawang sorrow or distress. So ano nga ulit yung unang sorrow or distress? So yung unang sorrow, yung one woe, no? Ito ay nasa verse 12 ng Revelation chapter 9. So, ito yung mga biochemical warfare na kaya nagkaroon ng maraming kamatayan dahil gawa ng tao. So, yun yung one woe or one distress. So, yung pangalawang distress naman ay yung great earthquake. The second woe is past. Behold, the third woe is coming quickly. Verse 15. Then the seventh angel sounded, and there were loud voices in heaven, saying, The kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. So, yung 7 scroll, yung ika-7 scroll, merong 7 trumpets. So, yung pinaka-7 trumpets, yung pinaka-huling trumpets sa 7 scroll, ito na yun na basahin natin na 7 sa the kingdom of this world have become the kingdoms of our Lord. Binawi na ni Almighty Father ang kingdom niya. Itong mundo binawi na niya. The kingdom of this world have become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. And the 24 elders who sat before God on their thrones fell on their faces and worshipped God. So, kilala na natin yung 24 elders, no? May kulang pa tayo ng 3 or 4. Saying, We give you thanks, O Lord God Almighty, the one who is, and who was, and who is to come. Alam niyo na ibig sabihin ng the one who is, present, yung past, at future. Because you have taken your great power and reign, binawi mo ang iyong kapangyarihan, at ikaw ngayon ay namumuno na. The nations were angry and your wrath has come. Galit ang mga tao. Pero, yung galit mo ay dumating na rin. In the time of the dead, that they should be judged. Ito na yung judgment. Dumating na sa ika-7th trumpet or ika-7th sounding of the shofar. And that you should reward your servants, the prophets, and the saints. So, ito na rin yung start or commence kung na magbibigay na ng reward si Almighty Father at Jesus Christ sa mga prophets and the servants. Kasi hindi naman lahat ng servants ni Almighty Father ay prophet, no? Reward your servants, the prophets, and the saints. So, yung mga saints na ito yung followers of Christ na mga faithful followers of Christ. Hindi ito yung saints na sinasabi na pag na-beatify na yan, saint na yan. Hindi yun. Hindi ko alam kung kilala ni Jesus yon tsaka ni Almighty Father yon, no? Na nagbe-beatify lang ay tao. Ito, si Almighty Father, ang tumatawag na saints sa mga kanyang tunay na followers.
bibigyan ng reward ng Almighty Father. Tsaka ni Jesus. And those who fear your name, small and great, at yung mga taong natatakot sa pangalan mo, mayaman man o mahirap kahit anong estado sa buhay, and should destroy those who destroy the earth, at sisirain ang nanira ng mundo na to. So ito ang sinasabi ng 24 elders. Then the temple of God was opened in heaven. Nagbukas na ang templo ng Diyos sa langit. And the ark of His covenant was seen in His temple. Nakita na ang ark of the covenant na nasa temple. So, ano ba yung Ark of the Covenant? Napag-aralan na natin, nabasa na natin, no? So, ang Ark of the Covenant, sa Old Testament, ang Ark of the Covenant, yun ay ang isang malaking box na nasa sa loob doon, na yung patay na kahoy na namulaklak. Nandun din yung jar of manna. Nandun din yung commandments of the Almighty Father. So, yun si Jesus Christ. Kasama si Jesus Christ. Siya yung Ark of the Covenant. Siya yung nung time sa Old Testament, pag kasama nila yung Ark of the Covenant, nananalo sila. Pag hindi nila kasama yung Ark of the Covenant, natatakot sila dahil alam nila manatalo sila ng kanilang mga kaaway. Ngayon, kasama natin si Jesus Christ. Lagi tayong panalo pagkasama natin si Jesus Christ, dahil si Jesus Christ ang ating Savior and Redeemer. Siya ang tagapagtanggol natin. And there were lightnings, noises, thunderings, an earthquake, and great hail. At dumating na nga, merong kidlat, ingay, bagyo o kulog, lindol, at umuulan ng malalaking tipak na yelo. Sama-sama. So, ang pinakamadaling sign na makikita natin dito sa Book of Revelation, kung yung pagdating ni Jesus Christ, ay itong binabanggit ko nga dati. Antayin natin tong 2 witnesses or 2 prophets or 2 anointed by God, 2 olive trees or 2 lampstands. Aantayin natin. Kung makikita natin ito, ma-identify natin. Paano natin sila ma-identify? Binabanggit dito na kaiinisan sila ng tao, aayawan sila ng tao, nagsasabi sila ng totoo. At lahat ng aspeto ng society, ginagalugad nila. Sinasabi ng mga 2 prophets na to kung ano ang kamali ang mga pinapractice ng mga tao. At galit sila, ang mga tao sa kanila. So pag may nakita tayo sa TV, sa social media, may nakita tayo na kinaiinisan ng mga tao na nag-share ng Word of God. So, makikita naman natin ito yung characteristics, diba, na binabanggit sa Revelation chapter 11. So, makikita natin, no, na ito na yun. Ito na yung padala ni Almighty Father. At makikita natin na papatayin, no? Mas ito pang matindi na sign, papatayin. So pag nakita natin na may prophet or nag-share ng Word of God tapos pinatay siya, kinainisan ng mga tao. Dalawa sila.
na nasa Old Testament, binanggit sila. At ngayon ay nasa New Testament sa Book of Revelation. Kung anong sinabi ni Almighty Father, ito na. Hindi nagbabago si Almighty Father. Kung anong sinabi niya noon una, yun pa rin sinasabi niya. Hindi nagbabago ang isip si Almighty Father. Hindi gaya ng tao pa, iba-iba ang isip. Hindi natin alam kung buhay pa tayo sa pagdating itong dalawang two witnesses na to, o hindi na. So kung may mga anak kayo, no, na Christian, then sabihin nyo sa kanila, antayin, sign to. Binibigyan tayo ng sign ni Almighty Father. So, itong dalawang two prophets are anointed by God. Share ng word of God to. Walang maniniwala sa kanila, kaiinisan sila. Pero itong dalawang two prophets ito, nagmamalasakit sa tao to. Dahil pala na sa Almighty Father. At very powerful yung kanilang mga salita, dahil yung salita nila ay galing kay Almighty Father, full of wisdom ang sinasabi nila. So maraming sign ang binibigay sa atin ni Almighty Father bago dumating si Jesus Christ. Dahil mahal niya tayo. Kaya dito sa Book of Revelation, ang daming binabanggit na 7 scroll, tapos sa ika-7 scroll may 7 trumpets, tapos binanggit nga may two olive tree. So anointed by God to, na faithful kay Almighty Father, hindi tumitigil sa pag-share ng Word of God. Wala makakapagpigil sa kanila. At ang feeling ng mga tao, tinutorment sila, pinapahirapan sila, pag nagsasalita ang dalawang witnesses, nahihirapan ang mga tao. Para silang sinusunog. Nagkakaroon sila ng mental anguish, conflicting minds. Para silang tinotorture pag nagsasalita yung dalawang anointed by God, dalawang olive tree, na dalawa ring lampstand ang description, dahil ang ilaw ni Almighty Father. Nabibwisit sila, no? Nakakabwisit, no? Yung dalawang anointed by God na to. Ngayon kung ma-identify natin sila, ang gagawin natin, hingi tayo ng tawad kay Almighty Father. Lalapit tayo sa Kanya. Kaya siya nagpapadala ng mga tao para sa atin yun, dahil mahal niya tayo. Gusto niya na ituwid tayo. Hindi tayo para pahirapan. Inihahanda niya tayo para sa pagdating ni Jesus Christ. Puno-puno ng pagmamahal yung tatay natin. Tsaka si Almighty Father. Kaya, bago man lang matapos yung istorya ng mundo na to, binibigyan na tayo agad ni Almighty Father
ng mga signs. Kaya dapat maging aware tayo. Lagi magpe-pray. Kahit anong ginagawa. Wala akong makausap noon. Ang nakakausap ko lang nanay ko. Minsan na isang araw, 30 minutes ko lang nakakausap ang nanay ko. Minsan na 1 hour maximum. Tapos pag magsasalita ako, isang oras, no? So, araw-araw nakakapagsalita ako ng mga 2 oras. Araw-araw. So, wala akong makausap. Tatahimik lang ako. Ang kausap ko sa isip ko, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Araw-araw i-acknowledge natin siya, yung mga blessings na binibigay sa atin, yung mga decision natin sa buhay, ikukonsulta natin sa tatay natin. Dahil kung may isang bagay na may decision tayo, pero mapapalayo naman tayo kay Almighty Father. Yayaman nga tayo sa decision natin na yun, pero kung makapapalayo tayo kay Almighty Father, baliwala yun, dahil ang tunay na kayamanan ay si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Kasi nang piliin natin. Siyempre, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ, to be with them forever, dahil sila ang tunay na kayamanan. So, lagi natin tatandaan na mahal tayo lahat ni Almighty Father. God bless you.